Naisip mo na ba kung sino ang nagpoprotekta sa iyong pamilya ngayon? Sino ang nag-aalaga sa iyong mga anak kapag wala sila, sa paaralan, sa trabaho, sa kalye, o kahit sa bahay? Mayroon bang paraan upang espiritual na maprotektahan ang iyong tahanan laban sa lahat ng kasamaan, laban sa inggit, laban sa mga negatibong enerhiya at lahat ng nakikita at hindi nakikitang mga panganib na nakapaligid sa ating buhay? Kung ang mga tanong na ito ay sumagi sa iyong isipan, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Ngayon, sama-sama, sasabihin natin ang isang malakas na panalangin ng proteksyon para sa iyong pamilya at iyong mga anak, na humihiling sa Diyos na takpan ang bawat isa ng kanyang sagradong mantle, na magdadala ng kapayapaan, pag-ibig, seguridad at pagpapalaya sa iyong tahanan. Ang mundo sa labas ay nagiging mas mahirap araw-araw. Ang mga balitang nakikita natin araw-araw ay may kakayahang magdulot ng takot, pagkabalisa at pag-aalala. Alam nating lahat na nagmamahal sa ating pamilya kung gaano kahirap ang gustong protektahan ang mga mahal natin at, kasabay nito, nadarama nating may mga limitasyon ang magagawa nating gamit ang sarili nating lakas. May mga panganib na hindi nakikita ng ating mga mata. May mga espiritual na labanan na nagaganap kahit na hindi natin namamalayan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang panalangin ay naging napakalakas at kailangan na sandata. Ilang beses mo na bang naramdaman ang paninikip ng iyong dibdib nang makita mo ang iyong mga anak na umaalis ng bahay? Ang patuloy na pag-aalala, ang tahimik na takot na tanging isang ama, ina o tagapag-alaga lamang ang nakakaintindi. Ang pagnanais na protektahan, maging malapit sa lahat ng oras, upang matiyak na walang masamang mangyayari. At ito ay sa sandaling ito na ang Diyos ay nagpapaalala sa atin, kung saan hindi maabot ng ating mga mata, ang kanyang mga mata ay nakakakita. Kung saan hindi maabot ng ating mga bisig, ang makapangyarihang mga kamay ng Panginoon ay humihipo, nagpoprotekta at nagbabantay. Ngayon, isipin na ang iyong tahanan ay ganap na napapaligiran ng liwanag ng Diyos. Isipin ang mga anghel ng Panginoon na nakaposisyon sa bawat sulok ng iyong tahanan. Sa harap ng pinto, sa mga bintana, sa mga silitulugan, sa kusina, sa likod bahay, pinoprotektahan ang iyong mga anak, ang iyong asawa, ang iyong mga magulang, ang iyong mga alagang hayop at lahat ng bagay na bahagi ng iyong buhay. Isipin ang banal na presensyang ito na namamalagi sa bawat silid sa iyong tahanan, pinapawi ang bawat anino, bawat inggit, bawat sumpa, bawat espiritu ng kalituhan, bawat bitag, bawat palaso na ibinabato laban sa iyo at sa iyong pamilya. Ang lahat ng ito ngayon ay bumagsak sa harap ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Maaring hindi mo ito alam, ngunit may mga tiyak na panalangin, mga panalangin binibigkas ng may pananampalataya, na nagiging tunay na espiritual na mga kalasag. Mga panalangin na nagpoprotekta sa tahanan, na nagpoprotekta sa mga bata, na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at espiritual na seguridad para sa buong pamilya. At iyan ang gagawin nating magkasama dito, dahil kapag nananalangin tayo ng may pananampalataya, kapag inilagay natin ang ating buhay, ang ating mga tahanan at ang ating mga anak sa mga kamay ng Diyos, ang mga hindi pangkaraniwang bagay ay nangyayari. Alam na alam ng Diyos ang bawat alalahanin na dala mo sa iyong puso. Alam niya ang iyong mga takot, ang iyong dalamhati, ang iyong tahimik na mga luha. Naunawaan niya ang pagiyak mo kapag yumuko ka at nagsabing, Panginoon, ingatan mo ang aking mga anak, protektahan ang aking tahanan, ingatan ang aking pamilya mula sa lahat ng kasamaan, mula sa lahat ng panganib, mula sa bawat bitag, nakikita at hindi nakikita. At ito ay sa sandaling ito, kapag binuksan mo ang iyong puso, na ang Diyos ay nagsimulang kumilos, na ang langit ay kumikilos sa iyong pabor. Pag-isipan sandali kung ilang beses mo nang tiningnan ang iyong mga anak at nadama ang matinding pagnanais na humingi ng proteksyon, na hilingin na panatilihin silang ligtas saan man sila naroroon. At alamin na dininig ng Diyos ang lahat ng mga panalangin ito. Walang panalangin ginawa ng may pananampalataya ang mawawala. Walang luhang pumatak nang hindi niya napapansin. Walang salitang naka-address sa kanya ang hindi napapansin. Ngayon, sa panalangin ito, hihilingin natin sa kanya na magtayo ng mga espiritual na pader sa paligid ng iyong tahanan. Naway ang mga anghel ng Panginoon ay magkampo sa iyong tahanan, na nagpoprotekta sa iyo at sa bawat taong mahal mo. Naway walang palaso ng kalaban ang makakita ng puwang na makapasok sa iyong buhay, sa buhay ng iyong mga anak at ng iyong pamilya. Alam kong madalas na nagiging bigat sa ating puso ang pag-aalala. Ang takot na iyon kapag nasa paaralan ng mga bata,
Ang pangamba kapag umalis sila sa bahay, ang pagkabalisa kapag nagsimula silang harapin ang mundo at hindi ka maaring naroroon, malapit, na protektahan sila sa lahat ng oras. Alam ng Diyos ang puso ng bawat ama, ina, lolo, lola, at bawat tagapag-alaga na nagtataglay ng napakalaking pagmamahal na ito at, kasabay nito, ang mismong takot ng tao. At iyan ang dahilan kung bakit niya tayo inaanyayahan na magpahinga sa Kanya. Malinaw at makapangyarihan ang salita ng Diyos nang sabihin sa Awit 91, maaring mabuwal ang 1,000 sa iyong tagiliran, 10,000 sa iyong kanan, ngunit hindi ito lalapit sa iyo. Ito ay hindi lamang isang maganda, malayo o simbolikong pangako. Ito ay isang buhay na katotohanan, isang tunay na pangako para sa mga nagtitiwala at naglalagay ng kanilang buhay sa mga kamay ng Diyos. Sa makatuwid, sa sandaling ito, inaanyayahan kita na ilarawan sa isip ang pangalan ng bawat tao na bahagi ng iyong pamilya. Isa-isip ang mukha ng bawat tao. Mga anak mo, asawa mo, magulang mo, kapatid mo, lahat ng mahal mo. Isipin ang liwanag ng Diyos na tumatakip sa bawat isa sa kanila. Isipin ang kanyang proteksyon, kanyang pag-ibig, kanyang kapayapaan na pumapasok ngayon sa iyong tahanan, na pinupuno ang bawat silid sa iyong bahay ng presensya ng banal na Espiritu. Dahil kapag nananalangin ka, kumikilos ang Diyos. Kapag sumisigaw ka, gumagalaw ang langit. At kapag nagtiwala ka at naniwala, walang hadlang, walang puwersang sumasalungat, walang sumpa, walang gawain ng kadiliman na maaring tumayo sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. At kung ang panalangin ito ay may katuturan sa iyo, kung ito ay nakakaantig sa iyong puso, hinihiling ko sa iyo ng buong puso, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampana upang matanggap ang mga susunod na panalangin, iwanan ang iyong gusto, isulat ang Amen sa mga komento at ibahagi ang video na ito sa mga taong mahal mo. Wala kang ideya kung gaano karaming buhay ang maaring baguhin, protektahan at pagpalain sa pamamagitan ng isang simpleng panalangin. Ngayon, habang iniisip mo ang iyong pamilya, isipin din na ang isang espiritual na kuta ay nagsimulang bumangon sa paligid ng iyong tahanan. Para bang ang dinakikitang mga pader, na gawa sa liwanag at banal na proteksyon, ay itinayo, na pumipigil sa anumang kasamaan, anumang negatibong enerhiya, anumang espiritu ng kaguluhan o hindi pagkakasundo mula sa paglapi. At ang proteksyong ito ay hindi lamang simboliko. Ito ay totoo, makapangyarihan at mabisa, kapag ginawa ng may pananampalataya at pangako. Madalas ay hindi natin ito napapansin. Ngunit ang mga espiritual na labanan ay tahimik na nangyayari. Hindi sila nag-iingay, hindi sila lumalabas sa mga headline ng pahayagan, hindi sila nakikita ng mata. Ngunit naroon sila, sinusubukang lumikha ng mga hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan, maghasik ng kalituhan, panghihina ng loob, kalungkutan, emosyonal, espiritual at maging pisikal na mga karamdaman. At kapag nakalimutan nating protektahan ang ating tahanan sa pamamagitan ng panalangin, ang maliliit na pag-ataking ito ay nagsisimulang makakita ng mga puwang. Isang hangal na argumento na lumitaw, isang hindi maipaliwanag na karamdaman, isang pagkakasunod-sunod na mga kaganapan na tila nais na alisin tayo sa akis, hindi balanse, wala sa kapayapaan. Sa makatuwid, ang palagian, araw-araw na pagdarasal ay nagiging parang proteksyon na bakod. Hindi lamang nito itinataboy ang kasamaan, ngunit pinalalakas din nito ang kapaligiran, na nagdudulot ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagkakaunawaan, pagkakaisa, kasaganaan at kapayapaan. Kapag ang Diyos ay inilagay sa gitna ng tahanan, lahat ay organisado, lahat ay dumadaloy, lahat ay umuunlad. Napansin mo na ba kung paano nagdadala ng napakalaking kapayapaan ang ilang kapaligiran na halos parang humihinto ang oras kapag nandoon tayo? At, sa parehong paraan, may mga lugar kung saan nakakaramdam tayo ng kagyat na kakulangan sa ginhawa, isang bigat sa hangin, isang enerhiya na sumikip sa ating dibdib, na nag-aalis ng ating kalooban na manatili. Hindi ito nagkataon. Ito ay espiritual. At kung paanong ang mga kapaligiran ay nagdadala ng mga enerhiya, ang ating mga tahanan ay sumasalamin din sa kung ano ang ating nililinang sa loob nito. Kung linangin natin ang panalangin, pananampalataya, pagmamahal, pasasalamat at presensya ng Diyos, ang ating tahanan ay magiging isang piraso ng langit sa lupa. At kapag nananalangin tayo para sa proteksyon ng ating mga anak, para bang inilalagay natin ang ating pinakamahalagang ari-arian sa mga kamay ng Diyos. Ang ating mga anak ay mana mula sa Panginoon, sila ay mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa atin, at natural na, bilang mga magulang,
nadarama natin ang matinding pangangailangang ito upang matiyak na palagi silang protektado. Higit pa sa hindi tiyak na mundo, kung saan ang mga panganib ay nakatago hindi lamang sa mga lansangan, kundi pati na rin sa social media, sa mga impluensya, sa pakikipagkaibigan, sa mga pagpipiliang ginagawa ng mga tao sa buong buhay nila. Sa makatuwid, ang paghingi ng proteksyon ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit sa halip ng karunungan. Ito ay pagkilala na, gaano man nating gawin ang lahat sa abot ng ating makakaya, may mga bagay na ang Diyos lamang ang makakagawa. Siya lamang ang maaring naroon sa mga lugar na hindi maabot ng ating mga mata. Siya lamang ang maaring mamagitan sa mga sandali na hindi natin alam na ang ating mga anak ay kailangang maligtas. Ilang beses, nang hindi natin namamalayan, iniligtas tayo ng Diyos mula sa mga aksidente, sakit, panganib at mga sitwasyon na hindi natin alam. Ilang beses na siyang tahimik na namagitan, nagbabago ng mga landas, nagsasara ng mga pinto na tila mabuti ngunit talagang pinoprotektahan tayo mula sa isang bagay na mas masahol pa. At kaya nga, habang nakikinig kayo sa mensaheng ito, inaanyayahan ko kayong isipin ang bawat hakbang ng inyong mga anak na sinasamahan ng mga anghel. Naway maprotektahan sila sa pag-alis ng bahay, pagtawid sa kalye, pag-aaral, pagpili ng mga kaibigan, at paggawa ng mga desisyon sa araw-araw. Hayaang walang masamang impluensya ang makapasok sa kanilang isipan at puso. Naway ang bawat palaso ng inggit, bawat diwa ng kalituhan, pagsuway, paghihimagsik, mga bisyo, at masamang pakikisama ngayon ay maalis, kanselahin, masira, mapawi ng kapangyarihan na nasa pangalan ni Jesus. Maaring subukan pa ng mundo na iligaw ang ating mga anak, maaring subukan nitong maglagay ng mga bitag, magtanim ng mga ideya na salungat sa mga prinsipyo ng Diyos. Ngunit kapag napapaligiran sila ng panalangin, mayroong isang kalasag na nagpoprotekta sa kanila. Mayroong hindi nakikita, supernatural na puwersa na gumagabay, nagbabantay at naghahati. At higit pa sa pisikal na proteksyon, humihiling din kami ng emosyonal at espiritual na proteksyon. Naway ingatan ang inyong mga puso laban sa kalungkutan, laban sa depresyon, laban sa pagkabalisa, laban sa takot, laban sa kawalan ng kapanatagan, laban sa lahat ng sumusubok na nakawin ang kapayapaan at kagalakan ng ating mga anak. At nawa ang presensya ng Diyos ay laging maghari sa loob ng iyong tahanan. Naway magkaroon ng dialogo, pagkakaunawaan, pagmamahalan, paggalang at pagpapatawad. Naway ang bawat diwa ng pagkakabahabahagi, ng mga pag-aaway, ng mga hindi pagkakasundo, ng kalituhan, ay mahulog sa lupa ngayon. Naway mapuno ang iyong tahanan ng pagkakaisa, kasaganaan, kalusugan at walang katapusang mga pagpapala. Ngayon isipin ang tungkol sa maliliit na detalye ng iyong tahanan. Sa silid kung saan natutulog ang iyong mga anak, sa sala kung saan kayo nagtitipon, sa kusina kung saan kayo naghahanda ng mga pagkain, sa harap ng pintuan, na siyang pasukan sa mga pagpapala at pati na rin ang hangganan kung saan dapat tumigil ang lahat ng kasamaan. Isipin na ang presensya ng Diyos ay sumasakop sa bawat isa sa mga puwang na ito, na nagbibigay liwanag, pinoprotektahan at pinagpapala ang bawat sulok ng iyong tahanan. Naway ang bawat negatibong salita na ibinabato sa iyong pamilya, bawat inggit na tingin, bawat sumpa, bawat pagsalungat na enerhiya, ay mapalitan na ngayon ng mga pagpapala. Naway baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay na inihagis para sa kasamaan sa proteksyon, paglago, mga pagkakataon at mga patotoo ng tagumpay. Naway maging isang lugar ng kapayapaan ang inyong tahanan, kung saan nadarama ng mga pumapasok ang presensya ng Diyos, at ang mga umaalis ay nagtataglay ng kapayapaang iyon sa kanila. Hindi nakakalimutan ng Diyos ang kanyang mga anak. Alam niya ang bawat detalye ng iyong buhay, bawat pag-aalala na sumasakop sa iyong isipan, bawat buntong hininga, bawat luha, bawat panalangin, maging ang sinabi sa katahimikan, sa kwarto, nang walang ibang nakakita. Narinig niya, at kumikilos siya. At sa sandaling ito, habang iniisip mo ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak, ang Diyos ay nagpapadala ng proteksyon, nagpapadala ng mga anghel, nagpapadala ng mga sagot, nagpapadala ng mga pagpapalaya na marahil ay hindi mo alam na kailangan mo. Walang mas makapangyarihan kaysa sa bahay na itinayo sa Diyos. Walang bagyo ang kayang sirain ang isang tahanan na may pundasyon sa pag-ibig, pananampalataya, panalangin at presensya ng Panginoon. At iyan ang dahilan kung bakit, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, patuloy na magtiwala, patuloy na maniwala, patuloy na ipagkatiwala ang iyong mga anak at ang iyong pamilya sa mga kamay ng Diyos. Dahil siya ay tapat,
Siya ay nagmamalasakit, siya ay nagbabantay, at kanyang pinararangalan ang mga nagtitiwala sa kanya. At kapag inilagay natin ang Diyos bilang pundasyon ng ating tahanan, walang malakas na hangin na maaring magpabagsak nito, walang bagyo na maaring magwasak nito, walang kaaway na maaring manay. Dahil ang bahay na itinayo sa harapan ng Diyos ay nagiging hindi natitinak. At ang proteksyong ito ay hindi lamang nagmumula sa magagandang salita, ito ay nagmumula sa tunay na pananampalataya, mula sa isang pang-araw-araw na pangako sa panalangin, mula sa pagtitiwala na pinangangalagaan ng Diyos ang bawat detalye, maging ang mga bagay na hindi kailanman makikita ng ating mga mata. Isipin mo ngayon ang kinabukasan ng iyong mga anak. Isipin na sila ay lumalaki sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos, ginagabayan niya, pinoprotektahan sa bawat hakbang, sa bawat pagpili, sa bawat desisyon. Isipin na malaya sila sa mga panganib, malaya sa masasamang impluensya, malaya sa mga landas na hindi nakalulugod sa Panginoon. Isipin na, sa bawat araw, sila ay nagiging mabubuting tao, naliwanagan, pinagpalang mga tao, na umuunlad, na nagdudulot ng pagmamahal, na nagtatayo ng matibay na pamilya, pinagpalang mga tahanan at na, sa hinaharap, ay magtuturo din ng kahalagahan ng panalangin at ang presensya ng Diyos sa kanilang sariling mga anak at sa mga susunod na henerasyon. Hindi lamang pinoprotektahan ng Diyos, binabago niya. Kinukuha niya ang tila na wala at binago ito. Tinanggap niya ang pinakamalalim na alalahanin ng isang ama at ina at sinasagot ang mga ito ng mga himala. Kapag ipinagdarasal mo ang iyong mga anak, hindi mo lamang pinoprotektahan ang kanilang kasalukuyan, ngunit nagtatanim ka ng makapangyarihang mga binhi para sa kanilang kinabukasan. Mga binhi ng pagpapala, kapayapaan, kasaganaan, proteksyon, pag-ibig at pananampalataya. At anuman ang mga pangyayari, kahit na ang mundo sa labas ay subukang sabihin kung hindi, gaano man kalaki ang problema, ang kahirapan, ang hamon. Dahil kapag ang Diyos ang nasa harapan, walang imposible. Walang pader na hindi niya kayang wasakin. Walang saradong pinto na hindi niya binubuksan. Walang sumpa na hindi niya kayang basagin. Walang plano ng kadiliman na hindi niya mababawi. Sa sandaling ito, tanggapin ang salitang ito sa iyong puso. Ang iyong pamilya ay protektado. Ligtas ang iyong mga anak. Ang iyong tahanan ay sakop ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Bawat palaso, bawat plano ng kaaway, bawat salita ng sumpa, bawat inggit, bawat diwa ng pagkakabahabahagi, pagkalito, pagkawasak, nahuhulog sa lupa ngayon sa pangalan ni Jesus. At, kapalit ng lahat ng ito, isang kapaligiran ng kapayapaan, pag-ibig, pagkakaisa, kasaganaan at supernatural na proteksyon ang lumitaw. Ang iyong tahanan ay hindi teritoryo ng kaaway. Ang iyong bahay ay banal na teritoryo na inilaan sa kataas-taasang Diyos. At mula ngayon, walang kalaban-laban na puwersa ang magkakaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay at sa buhay ng iyong pamilya. Ang Diyos ay pumapasok ng may pag-iingat, ang Diyos ay pumapasok na may pagpapalaya, ang Diyos ay pumapasok na may pagpapanumbalik, ang Diyos ay pumapasok na may kapayapaan, may kagalingan, may bukas na mga pintuan, may pagkakasundo, may ganap na proteksyon at may kasaganaan ng mga pagpapala. Kung naramdaman mo ang presensyang ito, kung natanggap mo ang salitang ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa, alamin na hindi ka nagkataon. Dinala ka ng Diyos sa panalangin ito dahil gusto niyang ipaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Na, kahit sa madaling araw ng pag-aalala, sa mga sandaling umiiyak ka ng hindi nakikita, sa mga araw na pilit nang ibabaw ang takot sa iyong puso, nandyan siya. Noon pa man at palaging magiging. At nawa ang pag-ibig na ito ng Diyos na nakapaligid sa iyo ngayon ay umabot din sa bawat tao sa iyong pamilya. Naway maabot ngayon ang iyong mga anak, kahit nasa malayo. Naway maramdaman nila ang pagmamahal na ito. Naway mapagtanto nila na may nangyayaring supernatural. Naway mabuksan ang mga pintuan. Naway mangyari ang mga hindi nakikitang pagliligtas. Naway matupad ang mga plano ng Diyos sa kanilang buhay, protektahan, gabayan at akayin sila sa pinakamabuting landas. Kaya ipagpatuloy mo. Huwag panghinaan ng loob. Patuloy na manalangin, patuloy na ibigay ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong mga anak sa Diyos. Dahil ang nagtatanim ng panalangin ay umaani ng mga himala. Siya na naglalaan ng kanyang mga paraan sa Panginoon ay hindi mapapahiya kailanman. At kung ang panalangin ito ay naantig ang iyong puso, kung sa palagay mo ay bahagi ito ng iyong buhay at ng iyong kwento, inaanyayahan kita ngayon na maging bahagi ng tanikala ng pananampalatayang ito. Mag-subscribe sa channel, buhayin ang kampana,
para makatanggap ng mga susunod na panalangin at mensahe ng pagpapala para sa iyong buhay. Iwanan ang iyong like, isulat sa mga komento. Ang aking pamilya ay protektado ng Diyos, at ibahagi ang video na ito sa mga mahal mo. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang maaring baguhin, protektahan at pagpalain ng isang simpleng panalangin ang mga buhay. Pagpalain ka nawa ng Diyos, ingatan ka, protektahan ka at punuin ka ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen.